Ayan, magandang araw, magandang gabi, at magandang umaga mga idol ko dyan. Ayan, sa mga supporters ko, salamat sa pag-support nyo sa akin. So, due to public demand, sabi nila, gawa daw ako ng sourdough starter. So, it takes like about a half month how to do it. At least, pwede mo na siya magamit 15 days. So, naglagay ako ng 50 grams of water and 50 grams of flour. So, ang flour pa lang ginagamit ko dito is bread flour lang. Pero, guys, pinaka-effective daw is with flour din and, what I call that, rye flour. I used them before, pero namatay nga yung yeast ko dahil hindi ko siya inalagaan at hindi ko siya na-feed. So, kailangan matrabaho din ito, guys, but you need to feed this at least twice a week then if you're not using it. Pero kung gagamitin mo to every day, so kailangan everyday feed mo rin siya. So, right now, yung anak ko yung nagmi-mix-mix niya kasi well, it helps to the children din yan para ma-experience nila kung paano gumawa. So anyway, ayan na. So that's only 100 grams, 50 grams of flour and 50 grams of water. So wala tayong nalo na yeast dyan, guys, yung commercial na yeast, bawal yun. So ano lang, to the information of the everybody, kasi yung flour kasi natin may natural lactobacilli yon or natural bacteria. So, yung natural bacteria na yan is galing mismo sa flour. So, yan yung magpo-produce ng yeast niya. Yung bacteria dyan magmo-multiply. Pero, bago mo magawa yan, kailangan muna niya i-ferment. So, pag na-ferment mo na siya, pag na-ferment na yung flour, dyan na siya magdo-double or triple yung bacteria sa flour natin, sa dough na yan. Medyo wet yan para yung bacteria magmo-multiply. So yan, nilagay na natin. So lalagyan ko siya ng label na day 1 para malalaman mo kung paano nag-grow yung flour na to na nilagay natin, yung dough na yan. So makikita mo yung changes niyan after 1 day, at least 24 hours. So may mga konting bubbles na yan makikita mo. So, tawag din dyan is fermentation. So, pag pinerment mo siya, habang tumatagal, umaasim siya. So, pag umaasim siya, ayan guys, so tingnan nyo. Day 1 ko, after 24 hours, medyo nagbubbly na siya. Oh. May mga bubbles, which mean, nagmultiply kaagad yung mga bacteria. So, makikita mo talaga na active yung yeast. Diba? So, natural yeast natin. So, after a day, mabilis siyang kumain ng sugar sa flour. So, kaya biglang super strong kagad yung starter natin. Pero they're not yet ready, guys. Kailangan pa rin 7 days. Ayan, no? Diba? Super active sila. So, pag active sila, mababa kaagad. So, which mean naubos na nila yung sugar from the flour. So, kailangan nila yung natural sugar. So, kailangan natin i-feed sila kaagad. So, day 1 and 2 lang yan. 2 days na yan. So, ganyan na yung mukha niya. So, kailangan ko siya i-feed again another 100 grams. So, that's 50 grams of flour and 50 grams of water. And then, i-mix mo sila. And then, wag muna tayo mag-discard. Saka na tayo mag-discard ng dough pag okay na, pag in a third day. In the second day, no discard of flour muna or dough kasi hindi pa pwede. So, kailangan pa nilang kumain. Saka na tayo mag-discard pag super active na. So, we will start discarding the dough on the third day. So, on the second day, wala pa muna. So, i-add lang to natin sa 100 grams natin na dough starter na ginawa natin nung last day. Tapos ayan, nagmix ako water and flour lang din. Nobody else. Wala tayong nilalagay dyan. So, ayan. So, after that, i-mix din natin ulit yan doon sa una nating ginawa. Pero wala akong diniscard na dough dyan.
So, ayan na. So, maghahalo ako dito ng bagong dough na mixture natin kasi kailangan natin pakainin ito. Anyway guys, sundan nyo yung journey ko dito para gumawa ng sourdough starter para alam nyo kung paano gawin. Kasi madaming nagre-request kung paano ko daw ginawa yung sourdough starter ko without the yeast. So wala naman talaga dapat yeast. Pero yung iba mga gumagamit ng yeast. Pero doon na sa bread. Pero dito sa starter hindi. So ayan, minix ko na siya guys. So hanggang sa maghalo. Ihalo ko yan sila para yung active yeast ko sa first na dough ko may pagkain sila. Ito kasi yung pagkain nila guys. So kailangan everyday pakainin mo siya in 15 days para maging ready na siya for baking, para magamit natin mag-bake sa mga bread or any kind. Pero syempre guys, titingnan din natin yung capacity ng starter kung kaya na niya magpa-rise ng flour, 'di ba? Ay ng dough natin. So titingnan din natin kung super active siya within 15 days. So hindi na tayo mag-worried. Alam niyo guys, yung ginawa ko na to is very active. Ayan mo, tingnan mo, bumaba na siya kaagad. Kaya pinakain ko siya, di ba? Pero kailangan ko siya i-label, lagyan ng label day 3 para malalaman natin kung ano yung status ng starter na ginagawa natin, kung active ba siya or hindi, or baka namamatay or something wrong, di ba? So tingnan niyo yung yung volume niya, 'di ba? Ganyan lang. Tapos mamaya makikita mo sa umaga yan sa hapon nagdo-double up na siya. So pag titingnan mo, which mean yung natin, yung starter natin o yung yeast na wild yeast natin is very active. Ayan, nung hapon nag-double up na siya. So guys, this is day 3. Kita-kita tayo sa day 4. Maraming salamat. So baybayan nyo to hanggang sa matapos natin yung 15 days. Thank you so much guys. And don't forget to share my video. Salamat. Bye-bye. God bless you all.